Wait lang! Huwag kang mag-skip ha! Dahil ang sasabihin ko ngayon, posibleng hindi mo pa narinig kahit trending na. May nagsasabing organisadong korupsyon sa loob ng sistema. May gulo sa Kongreso na hindi ipinapakita ng buo sa publiko. At ngayon, pati abogado ng ex-Marines, tila pinipressure na. Yung sinabi ko sa inyo kagahapon, di ba? Mukhang tinatrabaho na si attorney. Hindi ito coincidence. May pattern, may connection, at may mga taong ayaw ipakita ang buong picture. Nako po. Habang ang iba tahimik, may mga nagsasalita at sila ngayon ang tinatamaan. Kaya ang tanong, kung totoo ang sinasabi ni Congressman Defensor, sino ang susunod na babagsak? Nako. At kung hindi ito totoo bakit parang nagmamadaling patahimikin ng issue? Naku, ang daming mga diversion. Sa video na ito, hindi ko lang ikikwento, ipapakita ko sa iyo kung papaano nagkakabit-kabit ang lahat. Manood ka hanggang dulo dahil sa huli, ikaw mismo mapapaisip, ito ba ay laban kontra korupsyon o laban para itago ang malalim na sikreto? Dahil dyan, inubuwa ko. Nako, matindi ho itong pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Malupit na mga kwentuhan ito. Nako, kaya abang-abangan lang kasi sa bandang dulo meron tayong sasabihin. Ako po pala si Banat Bay. Sana ho ay panoorin ninyo at kung pwede mag-subscribe na rin po kayo kasi alam mo marami po tayong ikikwento sa inyo na tila talagang masasabi mong merong koneksyon 'di ba? Merong pattern ika nga na nangyayari ngayon na masasabi mong tama ata talaga. Kaya eto, antay na, pag-usapan na natin. Simulan na kagad natin. Isa munang matinding palakpakan. Dahil pag tama, pinapalakpakan natin. At pag mali, binabanatan natin. Gago! Yan po si Banat Bay. Okay? Pag-usapan na ho natin una-una sa lahat yung nangyayari ho sa Kongreso. Kasi may matinding nangyayari ho sa Kongreso. Ito ho, napakatindi ho nito. Panoorin nyo nito. Bibigyan natin ng reaksyon at ikikwento ko sa inyo ang tunay na nangyayari. Si Boji, bata pa yan, magkaibigan na kami. Yung tatay niya, kaibigan ko. Yung mga kapatid niya, kaibigan ko lahat. I'm a very close, good, and avid fan of the D family. Ito nga pala yung nagtanggal kay nagsuspend kay tama ba ako? Ito yun di ba? Yung nagsuspend kay Barsaga. Ingat din tayo sa binibitawan nito pero ang maganda kasi dito mga kababayan, baka akala nung iba, puro Duterte supporter o DDS ang mga nag-aakusa sa gobyerno diyan sa Malacanang at saka dito mismo sa mga pamumuno ng Kongreso, mga congressman. Hindi ho. Kita nyo naman si Chanco, dugong butot balat niyan, pulahan. Pero may isang pattern kayo mapapansin. 'Di ba kay Chanco, lagi niyang binabanatan yung mga leadership o mga congressman, pero lagi niyang inililigtas si Marcos. Ito rin, ganun din ang ginagawa. Di ba? Nilalaglag din niya yung mga kasamahan niya, pero laging inililigtas ang mga Marcos. So may tila pattern. Nagkakaroon na kaya ng iringan between BBM and Romualdez? Kasi mukhang mukhang gano'n na nangyayari. Naglalaglagan na po sila Di ba? Mukhang si Marcos, para mailigtas niya yung sarili niya sa, kita naman natin sa iskandalong ito, ilalaglag niya yung pinsan niya. Ano sa tingin ninyo? Ayan ang pag-uusapan natin hanggang dulo, kaya abang-abang lang tayo dyan. But he is not doing what he is supposed to do. Hindi na kontento si House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno sa liderato ni Speaker Faustino Boji III. Chairperson at Acting President ng National Unity Party si Representative Puno, ang ikalawang pinakamalaking political party sa House of Representatives. Bunsod nito, kinukonsidera na umano ng kanilang partidong pag-usapan ang susunod nilang aksyon sa congressional break kung mananatili pa ba o hindi na sa majority block ng Kamara.
Kung ikaw rin, bawa, ikaw ang tagapagsalita ng 300 na congressmen, di ba? Dapat siguro iuna mo yung iba para hindi ka naman maakusa na sinasamantala mo ba yung katungkulan bilang taga-negotiate para sa Kongreso. Ito ang pinapatamaan niya dito, yung si House Speaker D. Ha? Sa recess na mangyayari, magmi-meeting kami ulit, ha? Ang ina, may recess pa talaga. Gago! Ang lupit talaga ng mga congressman natin, ano? Habang naghihirap ang mga Pilipino, talagang magre-recess pa sila. Gago! Alam mo ba't ako naiirita sa part na yan? Kasi sa ibang bansa, tuloy-tuloy yung mga government official nila na, alam mo yun, gumagawa ng paraan para makasurvive sa gera. Parang tayong itong Pilipinas parang lutang, ano? Antindi na ho nangyayari, 'di ba? Lalo na dun sa si Trump, 'di ba? Bumanat ng gera, bla bla bla. Tapos doon sa may isang anong pangalan, nakalimutan ko na yung ano na yun, na bawal tumawi doon, ayaw patawirin ng Iran yung mga krudo. Humingi na ng tulong si Trump sa ibang bansa, natulungan sila. Tapos tinanggihan na sila si Trump, tinanggihan ng Japan, tinanggihan ng kung ano-anong bansang hiningan niya ng tulong. So ibig sabihin, talagang magkakaroon ng oil crisis, ika nga. Pero tayo, anak ka ng wewe. Anak ka ng wewe. Hirap na yung ating mga TNBS. Hirap na yung ating mga kababayan sumakay kasi marami nang hindi daw bumabiyahe. Ngayon nga, sa totoo lang akin favorable yun yung nabawasan ng traffic. Pero kawawa yung ating mga kababayan. Yung ating mga kababayan, hirap na sumakay. Hindi ako nagbibiro, hirap na silang sumakay. Dahil marami na ang ayaw ng bumiyahe kahit nga yung mga, 'di ba, yung ngayon ang matipid talaga yung mga anong tawag doon, yung tricycle, mga motor taxi, 'di ba? Hirap na nga sila. Yan na nga yung last resort para magkaroon tayo ng transportation. Nakakaawa tayo sa totoo lang Ako awang-awa ko kasi sa ibang bansa ang sarap maglakad. Yung tren nila, grabe, ang ganda. Di ba? Yung kanilang transportation, yung bus, ang ganda. Maayos ang sistema. Habang tayo, nagtsatsaga na lang tayo sa motor-motor. Tapos eto pa, yung mga motor natin, hindi man lang inaalagaan. No, balita ko nga, may isang motorcycle riding taxi company na ang taas ng kanilang 20% to 30% ang kaltas. Habang yung iba 10%, kaya nananawagan ng TNBS, yung presidente ng organisasyon ng TNBS nananawagan na baka pwedeng i-regulate na at magkaroon na ng batas na gawin na lamang standard, ika nga, 10% ang ibabawa sa mga nagmumotor. Alam mo yung naaawa ko sa totoo lang hindi ako nagbibiro. Ako, nabibuisit ako sa kamote rider nakakabuisit ang kamote rider. Pero ngayon yung nangyayari, naaawa ko sa kanila. Kaya minsan, maiinit ang ulo. Kaya minsan, nagiging kamote, naghahabol. Kaya tuloy nababangga. Dahil nga naman, halos wala na silang kinikita. Tapos may riding 30% ang hinihingi. 20% ang taas. Sana, pwedeng solusyonan ng ating mga mambabatas na magkaroon ng batas na 10% lang o i-regulate ng pamahalaan itong mga riding taxi na tanging masasabi natin mababa. Ito na lang ang mababa na transportasyon sa mga kababayan natin. Pero dahil dyan, nangyayari? Hirap sumakay ang mga Pilipino. Ito yung sinasabi kong dahil sa putang inang korupsyon, dali kahit yung nasa baba. Maniwala ko kayo sa akin, dapat ayusin ito Alam niyo kung bakit? Eto, sasabihin ko sa inyo. Sa Davao City, hindi mahirap sumakay. Libre pa rin ang kanilang bus. Saan ka nakakita? Ibig sabihin lamang po mga kababayan, it is possible. Kung there is a political will among
the leaders of this country, it is possible. Pero bakit ganun? Alam mo, tinanong ko yung kay Basti nung kami nagkita at nagkape-kape. Sabi ko, Mayor, sabi nila, ningas kugun lang daw yung libreng ganyan-ganyan. Paano kayo makakasurvive? At saka, buti na nabigyan pa kayo ng pondo para sa bus ng national government kahit kayo kalaban. Alam mo, sagot niya, hindi galing yan sa national government. Pera namin yan. Pera ng local government yan. So, totoo lang, kaya namin mabuhay nang wala ang national government. Pera namin lahat yan. Ang pagpapatakbo, yung libreng bus, pera ng local government. Sabi ko, paano nangyari yun? Hindi, di ba isipin mo mabuti, paano nangyari yun? Oh, kayo mga taga Davao, alam nyo yan. Kayo mga taga Davao, na-experience nyo yan, parang walang crisis sa inyo. Pero bakit dito sa Metro Manila, kung nasaan mismo ang national government ay nandito sa Metro Manila, ay para tayong kangaroo. Sabi nga, may kangaroo court. Para tayo may kangaroo government. Gago! Paano nangyari? Alam mo kung bakit? Inuuna kasi ang putang inang politika ng mga congressman natin. Ngayon, magre-recess pa. Ito, tingnan nyo kung gaano ka nakakainit ng ulo na kaya tayo napapamura minsan eh. Iniiwasa ko magmura pero wala tayong magawa eh. Nakakainit ng ulo. Yung panahon na may pasok sila, kokonti na nga lang, magre-resist pa mga ulul. Kokonti na nga lang ang pasok nila, inaksaya pa sa impeachment proceedings. Gago! Diba? Kaya ka nakakabuisit eh. Diba? Tingnan namin kung dapat pa kami maiwan sa majority or lumipat na lang kami sa minority. Ang saloobin nito may kaugnayan din sa issue ng budget. Sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, noong December 2025, ang distrito umano ni House Speaker D ang may pinakamalaking itinaas sa Department of Public Works and Highways o DPWH allocation sa House General. Grabe, no? Speaker ka na, ikaw pa may pinakamalaki. Hindi ako nagsabi yung balita na yan. So hindi yan fake news. Kapala na lang mukha eh. O sabi nga ni Iris isang tatak dilawan, di maka Duterte ito Mismo si Bongbong Marcos na siyang nag-aayos ng budget. Yung kanyang pinsan, ang isa sa pinakamalaki. Magkano yun? 40 plus billion. If I was not mistaken, 48 ata yun, 42. Basta 40, lagay na lang natin sa 40 billion. Yung kanyang anak, malaki din. Although dito, niligtas nito yung anak ni Marcos. Pero sinabi mismo ni Iris, ang laki din na natanggap na allocation ng anak. Anong tawag doon? Walang delikadesa. Eto na naman, yung bagong speaker na supposedly dapat aayusin niya yung winalang niya, binaboy ni Romualdez. Aba, yung bagong speaker, meron ding mataas na allocation. Gago! Pwede ba magmura? Pisting nyawa. Gago! Ang lupit, Appropriations Bill para sa 2026. Sinundan ito ng distrito ni House Committee on Appropriations Chairperson Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing at kapatid nitong si Sultan Kudarat 2nd District Representative Bella Vanessa Swansing. Una nang iginiit ni Speaker D na lahat ng nilalaman ng panukalang batas para sa national budget kasama na ang mga pondo, probisyon at programa ay dumaan sa tamang proseso. Samantala, pinagkumpara din ni Representative Puno sina Speaker D at House Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, ang President's son. Bilyon-bilyonan yung mga nilang nakuha, no? So pinasakripisyo kami, pero sila nakinabang naman sila ng mabuti para sa distrito nila dito sa usapan nilang ganito. Para sa amin, siguro dapat may may leadership by example eh. Dito parang baliktad eh.
pinasakripisyo mo lahat, pagkatapos kayo naman doon, medyo mas maganda sitwasyon ngayon kaysa last year. Dito ako hanga kay Majority Leader Sandro di ba? Kasi siya anak ng presidente, Anak ka ng di ba? Pero hindi nakinabang yan dito sa mga diskusyon dyan sa budget. Parang nabawasan pa yata yung distrito niya. Wala pang Talaga lang ha. Parang hindi naman ata totoo. Nakakaloko ka. Talaga lang din ha. Hindi, possible naman yan. In fairness ha. Posibleng nabawasan. Pero sa sobrang laki noong mga nakaraang taon, ang laki pa rin. 'Di ba? Ang sinasabi lamang ni dito, ni Puno, at least nabawasan daw, pero malaki pa rin. Ang dito, yung bagong speaker, si Speaker D, tumaas daw. Napaka walang niya. Hindi yung mura yung walang niya, walang hiya, 'di ba? Ganong katindi, walang hiya. Kapal ng muka sa Tagalog. Sa salitang kalye, kupal. Hindi, ini-interpret lang natin para mas maintindihan natin, di ba? Para mas maunawaan natin yung bigat ng salita. Kasi kanya-kanya yan Kunwari, hindi mo pwedeng gamitin yung kupal sa lengguwahe na panglegal o di kaya. Pero para mas maunawaan ng mga Pilipino, yun ang Bakit? Halimbawa, yung kaibigan mo, di ba? Kaibigan mo na nagpa-contest. Sinong mananalo sa basketball na ito? Merong litro. Kasi naalala ko noon, nagba-basketball kami. Litro lang ang pinag-aawayan namin, nagsusuntukan pa. Di ba? Tapos, ang doon, ikaw ang mamimili ng kakampi mo. Ikaw na nga namili ng kakampi mo, ikaw pa naglagay ng referee. Anong tawag mo doon? Kupal. Ikaw na nga yung nagpaliga, ikaw na yung nagpapremyo ng mananalo ay yung may 1 litro ng Coke. Di ba? Tapos, ikaw pa yung namili ng kakampi mo, ikaw pa namili ng rep. Anong tawag sa'yo? Kupal. Parang ganito sinasabi dito Ikaw na nga yung speaker, ikaw na yung head, ikaw na nga nagdidesisyon, tapos, ikaw pa may pinakamataas na allocation. Ang tabo naman. Gago! Tuloy. nilalabas na pahayag kaugnay ng mga isyong ito si Speaker D. Isa rin sa inireklamo ng National Unity Party ang anilay mga proyekto sa kanilang distrito na hindi pa rin napopondohan magmula noong buwan ng Enero, kabilang na ang public works projects. Ang after effect din kasi, walang gumagalaw sa ekonomiya natin. Ang construction worker, walang trabaho ngayon, tataas ang billing. Sa nangyari ngayon na war sa Iran? Yung mga kasama mong Diba? Diba kasama mo si Chua? Diba kasama mo? Kaparaan mo yung kasama mo yun dyan sa Maynila Pero nung pinag-aksaya ng panahon, si BP Sara, isa ka pa In US, tumaas ang gasolina, and yet, merong 500 billion plus na budget ng DPW sa nakatago na dapat nilalabas na umiikot na ekonomiya natin. Sa usapin naman ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, muling binigyang diin ni Representative Puno na susuportahan lamang nila ang proseso kung may matibay na ebidensya. Pero iginiit na hindi pinapabura ng partido ang Vice Presidente sa issue ng impeachment. We cannot be accused of cuddling the Dutertes. No? Kasi kami yung pasimuno nga noong mga nakaraan 'di ba? Partido namin 'di ba? Mali ba magsabi na gawin yung matibay yung kaso? Duda rin sila sa sinasabing mahalagang testigo ng complainant sa impeachment na si Ramil Madriaga. You know, when we're looking Isang kidnapper. Yun ang hatol dyan Yan ang pinaniniwalaan ng mga congressman ngayon. Ay, nako. Diba? Kalokohan talaga. at testimony coming from somebody na nasa kulungan, siguro pag-isipan natin na mabuti as representatives of the people, as district congressmen, dapat may corroboration. Hindi pwedeng sinabi lang nitong isang nasa pihitan na ganito ang nangyari. Rosa Nicos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Diba? Ay, nako po. Yan.
Malupit. Diba? Sana lang maunawaan talaga ng ating mga kababayan ng tunay na sitwasyon ngayon, di ba? Kasi, eto, kita nyo mismo, mga kaalyado nila na kakaroon na ng kaguluhan. O, ito pa, sitwasyon sa Kamara. More or less malapit na sa plus-minus 10 na nagsasabi na grabe ang sentimento ng kanilang mga constituents sa kanilang mga distrito, all-out support. So, yung iba think twice na kung itutuloy ba nila yung pagsuporta o hindi sila susuporta sa impeachment. But I heard this kasi nasa session hall ako at saka nung Lunes pumunta ako sa lounge. So nagpagkwentuhan ako sa mga congressman. Malakas yung kwento na yung NPC, Nationalist People's Coalition, nag-meeting daw last week, parang Thursday. At napag-usapan nila, majority daw ayaw nang sumuporta doon sa impeachment. Ayaw nang sumuporta. Yung mga kasi, siyempre, alam mo naman, pera-pera ang impeachment Siguro, ubus na pera nila, kaya ayaw na nila sumuporta. Pera-pera lang naman yung impeachment. Ikinuwento ni Vice President Sara Duterte yung timeline of events kung paano po nabuo yung impeachment, no? At nasabi niya na ilang beses siyang dumalo sa mga pagdinig sa Kamara, pero pag nandun siya, hindi naman siya tinatanong kaugnay sa issue. Kaya marapat niyang sinagot yung mga issue na yun at naka-timeline pa. Gaano kahalaga kong na may ganyong platform ang Vice President na hindi hostile na ipapaliwanag niya yung kanyang panig on national TV? Well, if you will notice from the start, since simula ng mga quantum, it's really designed to demolish the Vice President. Kita mo yung demolition job, grabe. Grabe yung kanilang media campaign sa mainstream media, sa social media. Hindi pa nga lumalabas yung mga responses, hindi pa lumalabas yung formal reply, yung formal investigation, katakot-takot na accusations doon sa iba-ibang hearings sa Committee on Appropriations, pagdating sa Quadcom. Ang dami ng accusations doon, no? So, and these are mere accusations, insinuations, innuendos. Walang proof. Walang final judgment, walang concrete evidence of a crime made for conjectures. So, where does this go? Elimination of a very strong candidate in 2028. We see the Vice President here. She has the highest number of votes in the last 2022 elections, even higher than the votes of the President of the Republic. The President only got 31 million votes. The Vice President Sara got 32 million votes. So makita natin yung credibility niya, yung mandate niya sa taong bayan, mas mataas. At saka hindi lang yan, nakikita natin yung kanyang trust and approval ratings na pinakamataas siya, trust and approval ratings sa lahat ng public officials. And you are going to impeach somebody who has a very, very high trust and approval ratings, even higher than the President, higher than the Senate President, higher than the Speaker of the House or Chief Justice. So pinakamataas talaga si Vice President Sara Duterte in terms of approval at trust rating. Hindi lang yan. Lahat ng surveys na lumalabas para 2028, even though this early, lumalabas na siya ang frontrunner, siya ang top-notcher. Kaya makikita mo talaga na demolition job itong ginagawa. Wala silang pwedeng mailabas na kalaban na malakas for 2028. So, demolish na. So, they try to remove her by impeachment. Kasi ang plano talaga, makikita mo na gusto nila i-disqualify siya para hindi na siya eligible to run for public office, particularly in 2028. But, sa tingin ko, MJ, kahit saan ka pupunta ngayon, yung taong bayan is very much aware. Thank you very much for SMNI. Maraming salamat sa mga social media activists natin, yung mga vloggers na lumalabas palagi at sinasabi yung totoo, no?
nakikita natin yung taong bayan nagsasalita na talaga. Ngayon nakikita nila yung ano yung nangyayari, nakikita nila yung ginagawa kahit hindi pinipick up ng bayaran media. Nakikita natin pinapasa-pasa na yung mga pinapasa na yung mga important na mga video, important news items, news articles. So makita natin na aware ang taong bayan sa mga nangyayari. Saka hindi lang yan, makikita natin sa mga news items, news articles sa Facebook, sa YouTube, sa social media, TikTok, yung mga likes. Makita mo yung likes saka yung ano ba yun, yung laughing pinagtatawanan yung mga press release, yung press releases, no? Kikita natin yung kung ano na yung totoong sentimento ng taong bayan. Opo. Kong, binanggit po ninyo ang katagang totoong sentimiento. Ano ba talaga totoong sentimiento sa House of Representatives? Incumbent member po kayo ng 28th Congress. Ang inyo pong mga assessment ngayon, malamang, ganun din po siguro ang tingin ng mga nasa HREP. Pero ano ba what's the real score, sir, inside? Ambivalent ang feeling ng karamihan ng mga congressman. Kung ang congressman ay makikinig lang sa taong bayan, ang ibig kong sabihin yung boses ng mga tao na kanilang re-represent. So I urge the members of the House, kahit yung mga senador natin, pag during the break, meron kaming tinatawag na Lenten break, March to May pagbalik namin. Consult your constituents. Makikita natin na yung mga constituents, ang approval ratings ni Vice President mataas talaga. Hindi sila naniniwala dito sa mga accusation. And remember, she has 32 million votes. We or you cannot disenfranchise. So maganda yung sinasabi ni Representative Ungab dito no, na yung mga kababayan natin talagang nagiging aktibo, hindi lamang sa social media. Kaya wag tayong bibitaw. Alam niyo kung bakit? Maniwala kayo sa hindi, etong social media ay malaking parte ng aksyon na gagawin ng mga congressman natin. Kaya nga ngayon, 'di ba, sinasabi nga ni Congressman Ungab, yung likes, heart, laughing, napapansin niya ng mga congressman natin. At tandaan ninyo, itong mga congressman, kung bakit sila bumabaluktot, pagdating na kay BP Sara Duterte, bakit sila nagbabalimbingan, bumabalik sa mga Duterte? Kasi nakikita nila yung mga constituent nila. Kaya malaki yun malaking parte yun ng kanilang decision making. Kasi nakikita nila, uy, itong mga constituent ko hindi naniniwala sa katarantaduhan ng mga kasamahan namin at katarantaduhan namin. Mas mabuti pa sigurong magbago na kami habang maaga kaysa sa mawalan kami ng boto. Remember, iba kasi yung usapan ng midterm. Sa midterm nga, nadali na sila Nasa kanila lahat ng power nun Kanila pa ang COMELEC nun. Iba na usapan pagdating mo ng yung 2028 election, nakasabay ang presidente. Iba na hong usapan yun. Makikinig na talaga ang mga congressman. Kaya marami nang natatakot na congressman na bumanat kay BP Sara Duterte. Then nakikita nila, kayong mga netizens, tayong mga nagkokomento. Alam nyo kung paano ko masasabi na malakas yan? You know how? Sila mismo nag-hire ng mga trolls just to have positive comments sa kanila at bashing sa mga kalaban. But again, these trolls have many accounts. Ibig sabihin, hindi sila makaka-persuade ng boto. Sila ay mga lamang. Hindi sila makakagawa ng boto dahil sa isang account. No, sa isang tao, mga 20 na account. O kahit pa 100 yung account nila O sige, marami nga nagko-komento pero tinatalo pa rin sila ng mga tunay na accounts. Ilan po ang mga accounts na yun? Kaya tayo mga OFW, yung mga OFW natin mga kababayan,
malaking bagay yung mga pagko-comment ninyo, pag-share ninyo ng mga video. Kaya huwag kayong bibitaw lalong-lalo na sa Banateros na nakapokus lang sa issue. Kasi yan na po ang usapan namin. Focus tayo sa issue. Huwag na tayo makikisali sa mga gulo ng ilang mga vlogger. Tayo, focus tayo sa issue, sa lipunan. Yan ang ating gagawin. Kaya kayo ay kapit lang dito sa Banateros. Para sa bayan ang ginagawa namin Para sa bayan talaga. Kaya maasahan ninyo na mailalabas namin ang lahat ng dapat ilabas. Kaya nga kami nagpapasalamat din sa mga nagtitiwala katulad ni Vice President Sara Duterte na talagang nagbibigay ng exclusive doon sa mga Marines. Sa dami-dami ng gustong mag-interview sa kanila. Sinubukan nila magpa-interview sa isang bayarang media. Lumabas ba yung gusto nilang may hatid na mensahe sa publiko? Hindi. Sa Banateros, lumabas. Again, because wala tayong personal interest. Kami po para sa bayan lang. Para sa bayan lang talaga ang natin. Kasi alam mo, eto nga, recently lang, merong, para lang sa kaalaman ninyo. Hindi ko alam kung sinabi na ito ni Jack, pero may bago na naman siyang kaso ngayon. At matindi yung kaso niya. Talaga nga namang ididiin siya. Kasi nga naman, eto si Jack, kupal din Pag bumanat, Banateros talaga Yeah? Pag bumanat talagang, tagos hanggang buto. Yung tipong hindi ka makakatulog Yung bang, basta Banateros talaga tatak ni Jack Bagay na bagay talaga sa Banateros Hindi mo man siya maintindihan pag nagsasalita, pero pag nag-post, mukha pa lang, bullshit ka na Gago! Yeah? Hindi pa siya maglagay ng caption, nakakabullshit na Lagay mo yung mukha niya. Gago! Talent yan, Hindi, alam mo, bakit ko sinasabi to? Importante yung share ninyo, comment ninyo, pag-like ninyo. Importante yan. Para yung algorithm mapanood. Alam mo, natutuwa ko Ito, walang biro ito. Anta! Ayoko na lang magsalita, baka mapahamak pa yun Maraming government employees, officials, na bumubulong sa akin. Nakala ko nga si Bongbong Marcos. Mahilig bumulong Gago! Bumubulong sa akin. Alam mo sinasabi. Ito mga mga opisyal ito tsaka mga empleyado ng gobyerno. Ano sinasabi na? Banat, tuloy mo lang. Di lang kami makapagsalita, pero tuloy mo lang yung ganyan nyo. Kakatuwa, sabi ko. Seryoso ka ba? Para, hindi, totoo. Minsan nagugulat ako kasi, alam mo yun, opisyal biglang, follower mo ako, pinanonood kita araw-araw. Tuloy mo lang yung banat mo. Parang galawlaw ko, ganun ba? Yun para sa akin hindi yun ako na, kasi ako yung taong hindi na ako na sa yung fame. Wala sa akin yan, maniwala kayo sa akin. Ayoko nga yan Sa totoo lang, ayoko ng ganun, yung pinapansin sa publiko. Ayoko nun. Kasi remember, manager ako ng artist Lumaki ako na nasa background. Lumaki ako hindi nare-recognize. Ayoko nun. At hindi ko, kasi nakikita ko sa mga artist ko na minsan hirap na sa paglabas dahil kaliwat kanan na nakaka-recognize. Hindi yun, kasi yung privacy mo nawawala, parang ganun. Ako pa naman, gusto ko yung privacy ko, yung katahimikan, ganyan. Kaya hindi ako doon. Kaya natutuwa din ako dahil kinakausap ako hindi dahil doon sa, ang pogi mo. Hindi. Sa katunayan niya, sinasabi nila, alam mo, kanina pa kita tinitingnan. Iba yung mukha mo sa sa video tsaka sa personal. Ayaw pa sabihin Ayaw pa sabihin na ang pangit mo sa personal? Naka-filter ka siguro, no? Ayaw pa sabihin. Pero buti na lang hindi yun ang sinasabi nila. Buti ang sinasabi nila, tama ka sa sinasabi mo. Nakikinig kami at napapaliwanag mo ng gusto. Sabi ko, yun naman ang gusto ko marinig. Kaya ganito tong video na to para hindi nakapokus sa mukha. Nakapokus dun sa sinasabi natin. Kaya dapat patuloy nyo i-share. Dahil alam nyo,
organisado ang korupsyon sa Pilipinas. Hindi ito ang tawag nga nila ay syndicate o sindikato. Hindi iisang tao na pumipitik lang. Hindi. Pag sinabi mo sindikato, iba pag napapanood natin sa pelikula, lalo na pagka nabubunta doon sa mga kartel-kartel, di ba? Sindikato. Kasama yung mga government official, kasama yung head ng kapulisan. Sa akin, wala pa naman akong nakikitang kasama sa yung head ng kapulisan natin dito. Pero makikita mo pa rin talaga na sindikato sila Kasi kontrolado nila yung buong gobyerno. O panoorin nyo itong banat ni Mike Defensor, napakaganda ho. It is correct, nung pong kay Erap Estrada, nagkaroon po tayo ng problema noon. In fact, if you look at the case of Vice President Erap Estrada and kung JV, ang lakas yung main group na lumaban at the time, ang kaso po ni President Estrada was 4 billion pesos. Ang actual case niya dun sa supposed corruption was 150 million pesos. And si Pangulong Estrada nilitis dito sa ating bansa. Dito po ikinulong, dyan po sa veterans where he had a hospital arrest. And then later on, he was convicted and given a pardon by President GMA. Nung si President GMA naman po yung nakulong, ang kaso niya was a 50 million budget of the 360 million intelligence funds of the PCSO. I'm not particular about the case. Pero yun po, parang nagkaroon lang ng note si President GMA na something like okay, GMA, and then for that, yung pong sa maliit na aksyon na yon ay nagkaroon po siya ng kaso, dito po siya nilitis, at again, ikinulong po siya dyan sa may veterans. And later on, yung po ay na-dismiss yung mga kaso sa kanya. Dito sa nakikita natin, una yung kay Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte ay ikinulong sa labas ng bansa. Imbis na dito litisin sa Pilipinas, dito nila kasuhan, inilabas nila ng ating bansa. And ako nagtataka kasi nga, bakit mo isasubject ang isang tao, ang isang Pilipino, kung functioning naman yung court mo? Kung gumagana ang iyong mga korte, kung merong kang batas. Nakita na natin sa dalawang pangulo yan na nangyari at nagkaroon ng malinaw na paglilitis, bakit dito sa pangulong to, kailangan nilang kidnapin, and I'm using the term state kidnapping, at ilabas ng ating bansa. More importantly, ngayon ko lang nakita kami ni Kong JV, nasa Kongreso, ang ganitong klaseng korupsyon, organisado. Yung leader mo mismo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yung henchman niya o yung bataan niya, ang speaker ng ating House of Representatives o si Speaker Martin Romualdez. At ang kumakamada at nag-aayos ng kabuong budget ay si Saldico, Chairman ng Committee on Appropriations. Sabi nila, si Saldico ang mastermind. Sabi nila, si Saldico ang ulo o siyang pinuno ng korupsyon dito sa ating bansa. Ngayon, nagsalita yung 18 Marines. Nagsalita si Godesa. Tao ni Saldico. Galamay ng sinasabi nilang pinuno ng korupsyon, pero sinasabi nila nagsisinungaling. Ayaw nilang tanggapin ang mga sinasabi. So ito yung binibigay ko at nilalahad ko sa inyo lahat. At nagpapasalamat ako sa pagkakataon for Kong JV to have invited me and si Mr. Rivera for have invited me here. Ang ikinalulungkot ko lang ay hindi ako nakapag-quote dahil mas mukhang congressman si Kong JB sa akin. Mas mukhang ako nag-i-interview sa kanya. Salamat po. Magandang umaga sa inyo lahat. You know, the character of Secretary and Congressman Mike Defensor is that if you give him a microphone, it is impossible to know when he will stop. Talagang magaling siya magpaliwanag. Now, I'd like to go one by one through the comments that you made, Kong Mike, no? Number one, do you really believe in your bones, that former President Rodrigo Duterte would have his day in court here in the Philippines? Do you believe that? And how? Una ho, alam nyo, the administration made a fatal mistake. Sometime November, they conducted their own survey. Ang sabi nila, bumabagsak na ang ratings ni Pangulong Duterte, the Duterte family in general, VP Sara in particular.
Anong ginawa nila? Inimbitahan nila sa Senado si Pangulong Duterte. Tumaas yung rating. Inimbitahan nila sa Kongreso. Tumaas ulit ang rating, lalong tumaas. Nung kinidnap nila, Yun. lalo pang tumaas. Patay. Now the question is, do you believe we will have a fair trial? Yes, because there is already a precedence. Nangyari na yun kay Erap at the height of his popularity. Mabigat ang ratings ni Erap when he was ousted, when EDSA 2 happened. At doon nangyari na po kay GMA. Na si GMA, as you well know, till the end of his term, had control of the government, control of the armed forces, control of the police. Pero again, it's a question of justice. Ang tingin ko, dapat sa ganong sitwasyon, walang politika, walang sinasabing sinong hawak mo, filean nyo ng kaso, ikulong ninyo. Kung nakikita nyo, o talagang ang kaso, ay dapat siyang makulong. The difference, however, Mike, is that nobody charged Duterte in the courts here. Is that correct? Wala namang naghabla sa kanya dito eh. And then the next question is, meron bang judge or justice ng Sandigan Bayan? But he was no longer then an official of the land, so most likely RTC na lang yan. Kamukha ni GMA, di ba? RTC lang yung nag-issue ng warrant against GMA, no bail. Do you think there will ever be a judge in the Philippines who can issue a warrant of arrest for no bail against President Rodrigo Duterte? Medyo nakakatakot siya, di ba? Alam nyo, yung sinasabing bakit walang nagkaso dito, ako din nagtataka. Gumastos sila ng bilyon-bilyon o milyon. Ginamit nila yung mga ICC, sinundo pa nila, pinakain nila, nilagay sa Maida, sa raffles. Well, in fact, pwede nilang ibinuo ang kaso dito. And it happened before. Hindi naman hindi nang inaarihan kay Erap o kay Pangulong GMA. Mag-i-issue ba ng korte ng warrant? Sa palagay ko, kung may sapat na batayan, kahit sinong korte, mag-i-issue ng warrant. Partikular, kung kaya nyo kang kidnapin yung presidente, gamitin ang sandataang lakas, gumamit ng eroplano. Alam mo kung bakit? Let me answer you, yun ang tatanong nga. The only reason na sinasabing baka hindi kaya, bla bla bla, baka hindi kayang i-convict. Pero yung maghabla at mag-issue ng warrant of arrest, kayang-kaya kung gugustuhin. Nagawa nga nilang kidnapin eh. Kidnapin. Eh yung pa kaya mag-issue ng warrant of arrest? Kung dito, ang punto lang kasi, wala kasing basihan. At walang pag-asang manalo. Gago! Yun ang katotohanan, mga kababayan. Hindi makukonvict. Baka nga hindi pa umabot sa probable cause eh. Kasi probable cause ngayon, meron ng tinatawag na probability of conviction. So napakahirap talaga na magkaroon ng conviction kung wala namang masasabi nating sapat na ebidensya. Hindi naman kasi pwedeng dahil lang nag-pronounce na papatayin ko kayo, yun na yun. Hindi ganun sa korte. Remember, always remember this, ladies and gentlemen, people on the house. Kailangan, ang is personal. Crime is personal, ika nga. Hindi lang basta-basta, dahil nagsalita, papatayin ko kayong mga adik. Hindi pwedeng gayon. Hindi pwede, di ba? Nililinaw yan eh. Ilipad ninyo yung tao. Ito po magkaso dito, para bang nahihirapan sila? I don't think so. I think, siguro, sa kanilang pananaw, mas mabuti, ialis yan ng bansa. Which is wrong. Yun ang pagkakamali nila. Dahil nung ginawa nila yon, nakinuha yung Pilipino, ibinigay sa banyagang korte, iniliti sa banyagang batas, nagalit. Hindi na usapin to ng Duterte, Dilawan ka, Pinklawan ka, Leni Robredo ka. Pero yung taong bayan, nakikita nila na hindi dapat gawin sa isang Pilipino o gawin ang isang kaso ng dahil lang sa politika sa isang Pilipino at sa dating presidente. Okay. Let me ask you this. In the interest of disclosure, were you given any appointment during the Duterte administration? Wala akong JV. In Wala. fact, kung nare-recall mo, nung unang nagtakbuhan yan, I was aligned with Speaker. Yes.
And then later on, nanalo si Speaker Alan Cayetano. I was the last one who was given a committee. Kasi medyo nagkaroon kami ng... You were a congressman then. Congressman. Hindi naman kami nag-away ni Alan, pero I was the last one given a committee. Yes. Nung umupo si Speaker Lord Velasco, tinanggal pa ako. Tinanggal, oo. So I was never a favored congressman. Magkaibigan kami ni Pangulong Duterte, pero alam ko naman, hindi naman, para sa akin di ba, hindi naman gano'n na porkit magkaibigan kami, kailangan ako gawin mo deputy speaker o bigyan mo ako ng pondong ganito. It was never like that. Okay, let me pivot now, ha? Kasi, alam mo, we were supposed to have on board also Governor Chavit Singson, no? Pero at the last minute, I think he bowed out. But you're here, so I'd like to thank you so much for this chance that you will be here. My next question to you is, you supported the candidacy of President Bongbong Marcos. Yes. Di ba? In 2022. So did Manong Chavit. Yes. I think that was something that you had in common. Why are you appearing to be against him now? Not just appearing, you are now against him. Di ba? Kasi itong mga actions na ginagawa mo lately could be prejudicial to his administration. Yes. Can you tell us the background, Mike? Well, una kong JV, nung nag-usap kami ni Pangulong Marcos in 2022, ang talagang buong akala ko, at siguro maraming Pilipino, na talagang magkakaroon ng redemption, aayusin yung kanilang pangalan, lilinisin ko ano man yung... Yun lang, Mike Defensor, congressman, nabudol ka. Sabi ko sa inyo, maraming nabudol eh. Pero okay lang yan. At least ganun talaga eh. Maraming nabudol eh. Nangyari sa kasaysayan, kung ano man ang mga sinasabing masama sa kanyang ama. At yun din talaga yung kampanya na huwag nyo namang ikumpara yung anak sa tatay. Parang ganyan din yung linya o naratibo ng kanyang kumpanya. Nagsama sila ni Vice President Inday Sara Duterte. At nagkaroon ng unity team. In fact, ang unang interview niya nung Enero, kaming dalawa. Meron kaming programa noon na Point of Order with Congressman Ace Barbers and Congresswoman Lucy Torres. Ang sabi niya, the first interview, gagawin ko sa inyo. The first rally was in Quezon City. Tapos sumunod na sa Nueva Ecija. Where you were one of the sponsors in Quezon City, In right? Quezon City. Kami Oo. po yung nanguna doon. Inayos po namin yun. Pati motorcade, ano? Nangyari to kung actually, ayoko talagang pumasok sa politika. Pinapatakbo ko noong 2025 sa isang distrito. Pinapatakbo ko ni Senator Marcoleta sa Sagip Party List. May isa pang party list, sinasabi kung pwede akong tumakbo. Ang sabi ko, ayoko muna, dito muna ako sa pribadong sektor. Nung lumapit si Sergeant Gotesa, inilapit ng taga-UP. Ang sabi niya sa akin, Sek, sabi niya, tingnan mo nga to kasi gusto niyang bigyan ng guidance si Senator Marcoleta, who was then the chairman of the Blue Ribbon Committee. So nag-usap kami ni Sergeant Gotesa. Nagulat ako. Ang laking gulat ko. Tapos binanggit pa niya yung 46 suitcases na naglalaman ng about 40 to 50 million per suitcase. Isang delivery. Ang sabi ko sa kanya, pagka maganda, mag-usap kayo ni Senator Marcoleta, banggitin mo yan sa kanya. So naset ko yung meeting, nagkita kami ni Senator Marcoleta, sabi ko baka gusto mo itong pakinggan. Nung nagkwenta si Sergeant Gotesa, sabi ni Senator Marcoleta, baka pwede kang lumabas. Kasi ito na siguro ang huling hearing ng Blue Ribbon Committee at hindi na madidinig yung sasabihin mo. Nung lumabas si Sergeant Gotesa, initially, ang akala ko, pro-protektahan. Dahil meron talaga siya doon na humingi siya ng protective custody, but later on, sabi niya, kaya ko na. Kaya na ng aking mga kasama. Nung una, protected siya. Later on, as I've said, na-detain na siya. At naparitrack na nila yung affidavit. Video pa nila. Kawawa yung tao. I have proof na talagang under duress ginipit si Sergeant Gotesa. Ayoko lang ilabas, baka lalo pa siyang mapahamak. Ngayon, nung lumabas na yon, nagsalita na ako. Ilabas mo na, Congressman Mike Defensor. Sige na. Wala na, nandun na sa ibang bansa eh. Wala na yun eh. Oh. Nagsalita si Saldico. Dati nung kay Gotesa, ang sabi ni Gotesa, si Speaker Martin lang. Nung lumabas si Saldico, kinuwento ni Saldi, ito yung delivery ko. And alam mo,
Kung JV, ngayon nakakapag-usap pa kami ni Saldico. Lately, hindi. Ang dami niyang kinikwento sa akin on how the corruption is organized, systemic corruption is organized, at yung pag-deliver niya ng pera. So you're open. Kong Mike, pakisabi naman yung ginastos ko sa kaso. Bayaran niya, dismiss naman eh. Break with the Marcos administration came only when you were introduced to Sergeant Gutesa. Is that right? Yes. Iyon lang. Yes. Prior to that, Tahimik you lang were ako. not critical of the Marcos Well, administration. napapansin ko na. Oo. May mga mali Pero na. hindi ka nagsasalita. Hindi ako nagsasalita. Tahimik lang ako. Like many other Filipinos. Tayong lahat. Tahimik lang. Pero nung tinira niya na si Gutesa, yun na, openly. Pero kung Mike, matanong ko lang, do you know where Sergeant Gutesa is right Ang now? huling pagkakalam ko kung JV, ang sabi sa akin ng mga kasama, safe daw siya sa probinsya, sa isang probinsya. kala ko sa ibang So hindi ko na bansa. inalam. Ang sabi nila, okay naman siya. Kasi yun lang naman ang akin eh. Alam mo, syempre, Nasa Ilocos Norte ba? konsensya ko rin. Kaya nga yung 18 Marine, sabi ko, hindi ako papayag na magawa ninyo yung ginawa ninyo kay Gutesa. You have no intention to assist Sergeant Gutesa to come back to the Blue Ribbon Committee to testify. Ang hirap kong JV na i-trigger yon kasi hindi ko alam kung sino nakapaligid sa kanya. Okay. Baka mamaya, kunyari lang, mag-file tayo sa korte Oo. ng writ of amparo or writ of habeas corpus. Maganda makuha uli si Gutesa eh, no? Maganda yun. Baka pwedeng kunin nung ex-marine, yung 18. Na 16 na ex-marine at 2 army. Kung saan man siya kinidnap ngayon. Ganun ba sinasabi mo, Congressman Mike, Defensor? Baka may matrigger na hindi natin gusto eh. Mas gusto ko ng tahimik na lang. So, for all intents and purposes, yung issue ni Gutesa is now a set-aside issue. Wala na yan. Hindi na yan babalik sa Senado. Sana pabalikin nila at ang dapat pa nilang ipatawag. Ito naman, ang galing na to kay Senator Ping Lacson. Naku po, Siya maniwala mismo ka ang dyan. nag-speech nito. Naku! Ang sabi niya, Si Pinky yung Lacson. pera na sinasabi ni Saldico, mali. Yung perang yon ay delivery ni Adrian Bersamin at saka ni Yusek Traigib Olaybar. Nako. At ang sabi nila, yun daw ay 8 billion pesos. Okay. Senator Ping ang nagsabi. At ngayon ko lang po sasabihin, yung 1.2 billion pesos na kay Yusek Traigib Olaybar pa. Nako. Alam nyo ho, may 2 silang armored van Nako. nakaparada sa Diamond Hotel. Nako. Doon ang delivery, doon ang nag-iipon. Nako. Nagkataon, gumuli yung issue, kaya po may 1.2 billion pa na nandun na nakatago sa kanya. Okay. Sandali, Kaya kung JB, hanapin Sandali. natin. Nasa Diamond Hotel ba yan? Alis na ako, puntahan ko na ngayon. Hindi, wala daw. Ito, Alam mo, ako sayang na- yung pera. Ay, anong nangyari doon? Ba't nawala? Dulo na ba yun? Dulo na yun? It is correct. Sandali, Kung asan kay na Erap yun? Estrada. Nagkataon, gumuli yung issue, kaya Sandali! Pupuntahan ko na! Hanggang doon lang pala yung video na yun. Sayang, makapuntahan nga. Hindi, alam mo matindi talaga itong sinabi ni Congressman Marcoleta, Congressman Defensor. Ito pa, yung interview niya. Maganda rin. Sir, nadamay na po ang pangalan ni former President Gloria Macapagal Arroyo sa issue po ngayon sa paghanap natin ng hustisya sa korupsyon. Kayo po ay dating cabinet ng GMA administration. Anong masasabi mo, sir? Well, una sa lahat, alam mo si Secretary Ronald Llamas, kaibigan ko yan. And alam ko na alam niya na napakasama ng korupsyon na nangyari. At alam ko rin na ang ginagawa niya ay ilihis yung sitwasyon o yung issue sa parang usaping politika. Pero hindi yun ang problema eh. Yun ang problema. natin ay yung korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Yun. Ang problema natin yung maluwakang Yun. at sistematikong pagnanakaw sa ating pondo. Yun. Kaya huwag tayong magliliis. Maraming sinasabi yung tatakbo sa Quezon City. Ngayon naman si Gloria Macapagal Arroyo. May tatakbo daw sa 2028 na Senado. Hindi po yan. Malayo pa ang eleksyon. Tama. Baka mamaya wala ng bansang Pilipinas. Pagdating natin sa panahong yan, Wala na, wala nang masyado pera eh. na-bankrupt ang Puro ating utang na bansa. eh. Oh. Napakagulo na. Oh. Walang negosyong gumagalaw. Tama. Walang yung trabaho ay nawawala. Tumataas ang presyo ng mga bilihin. Huwag po nating intindihin ang politika. Nako, ang tama tindihin natin sa ngayon ay yung ating bansa. At ang liderato ni Bongbong Marcos na patuloy nakaupo bilang Pangulo
ay hindi makakabuti. Yan. Sa ngayon, sa bansang Pilipinas at Nako. sa darating na panahon. Dahil dyan, Pero sir, susunod parang ka na. timing din yung pagkaugnay sa pangalan ni former President GMA na magtungo naman si former President Gloria sa Davao with VP Sara. Parang, anong tingin mo dun, sir? Wala dahil normal naman yan. Dati pa naman malapit si Vice President Inday Sara kay President Gloria Macapagal Arroyo. Dati pa naman magkaibigan yan. In the same manner na magkakaibigan silang lahat. Kasama si BBM, kasama si VP Inday, at si Speaker Gloria Macapagal Arroyo, maging si Speaker Martin Romualdez. So, wag nilang masyadong bigyan ng pakahulugan yung ganon. Kasi, again, ang binabanggit ko rito, yung usapin ng destabilization, di ba? Ngayon, pinag-usapan ngayon yan with the 18 Marines. Huwag nilang ilihis yung issue. Tama. Ang issue dito, may korupsyon tayong nakita. Nakita na yung mga problema sa ghost projects. Hanggang ngayon, sinasabi nila si Saldico ang mastermind at maraming dinideliver na pera Ayan according to Sergeant Gotesa at according to the 18 Marines. Yan ang issue na kailangan nating sagutin. Yung kay maraming litrato rin naman si Speaker GMA with President Bongbong Marcos. Ang ibig sabihin ba nun, kakampi niya na o tinotolerate niya yung nangyayaring sitwasyon sa ngayon o yung korupsyon dito sa ating bansa? Hindi naman din ibig sabihin niya yun. Siya ay kinatawan ng kanyang distrito. Pag siya'y nakipag-usap kay Speaker Bogie D, nakipag-usap kay VP Inday Sara, walang ibig sabihin lahat yan. Kasama yung parte bilang trabaho niya, bilang kinatawan ng kanyang distrito. Pero sir, ano po itong sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya na yung maleta scheme daw ay nangyari nung panahon ni former President Digong, Lord Alan Velasco po ang speaker. Sa pagkakatanda po natin, congressman siya noon, nung mga panahon na yun, sir. Ako, una sa lahat, ang maganda doon ay ang pag-amin na totoo yun. Kasi ang ayokong mangyari, sabihin lang, hindi totoo yan, walang talagang ganyan nangyari, invento yan ng mga Marines, walang batayan yan. So ngayon, sinasabi, totoo. As to the timeline, kung kay Speaker Lord Velasco, tingnan natin, importante, imbestigahan yung substance o yung kabuuang sinasabi ng mga Marino. Hindi lang naman isang delivery yun eh. Ang daming mga binanggit na pangalan, ang daming mga nakita, may mga senador, may mga congressman. So imbestigahan natin lahat at tingnan natin kung ano ang punot dulo ng korupsyon dito sa ating bansa. Pero sir, sabi ng netizens, Duterte na naman. Na naman. Oo. Parang inuugnay lahat sa Duterte. Ay, mabuti nga, di si Auntie Claire ang nagsabi eh. Kasi nasaan ko, si Auntie Claire na naman ang magsasalita. Pero sa akin, kung ano man yung sinasabi nilang politika na naman dyan, kasi pinipilit lang politika lahat ng issue. Ang issue dito talaga may naging nakawan eh. Yun. Diba? Ang issue dito talaga may korupsyon. Ang maganda, sinabi, meron talaga nangyari. May delivery, may hindi ko sinasabi may korupsyon pala ha. May delivery ng pera at si Saldico ang bossing, si Saldico ang pinuno nung sinasabi ng palasyo mismo ng gobyerno sa ngayon na si Saldico ang pinuno ng korupsyon. Maganda, nagsalita yung mga bata ni Saldico eh. Yun na nga eh. Parang ano yan eh, may nakapatay, murder, pang. Sabi lang, yan ang murder, ito nakapatay. Lahat nung kasama sinasabi, ito ho nangyari. Ayaw naman lang paniwalaan, ayaw na sabing totoo. Tsaka, at least sir, yung issue ngayon, pag-uusapan po ng kahit sa barbershop, di ba? Oo. Lahat ng Pilipinas, Oo. lahat ng masang Pilipino, interesado po sa issue na ito, Kong Mike. Yes, alam mo, sa mga Pilipino, hindi na ito usapin ng korupsyon lamang. Sa panahon natin ngayon, may gera sa gitnang silangan. Sa Middle East, di ba? May gera. Isipin mo kung yung pondong yan, o yung hawak nating pondo sa ngayon, wag na yung nanakaw, ay magamit nating tama. Ayusin yung evacuation, repatriation ng ating mga kababayan. Alam natin sa ngayon, tataas ang presyo ng bilihin. Gamitin ang pondong to, gamitin ang pondo ng gobyerno para ayusin ang pagtaas ng presyo ng mga produkto. Tataas ang presyo ng gas. Gamitin ang pondong to sa paggamit para ayusin ang presyo ng gas. Alam mo, kaya kong buksan ang budget sa ngayon. At kaya kong sabihin, itong mga budget na to, pwede nating i-realign para lamang makita natin yung naging problema o magiging problema na kailangan nating ayusin. Dahil ito, hindi na to simpleng sitwasyon para tayong bumalik sa COVID. May problema tayo. So lahat ng pondo i-realign natin para masagot at para ibsan yung magiging paghihirap ng Pilipino dulot ng gerang nakikita natin sa Middle East.
Sir, huli na lang, anong panawagan po ninyo sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na ang tao po ngayon ay talagang naniningil ng accountability sa issue at ang panawagan po nila ay dalhin sa Senado o sa public discourse itong mga isisiwalat na impormasyon sinasabi ng 18 na former na mga sundalo? Totoo yan. Yung mga nagsalita na yung mga sundalo, maging ang banateros, malinaw yung kanilang interview. Makikita mo naman yung pananalita eh. Nadamay Walang kami dyan, gagutol-gutol, walang script, simple ang balitaktakan. Tama. May tanong, may Tama. sagot sila, pagpapaliwanag. Tama. Kaya nakikita ng taong bayan, totoo sinasabi nito. Nakikita ng taong bayan na ang mga taong to mga sundalong nagtrabaho lamang. Hindi to kumita sa korupsyon, hindi kontraktor, hindi DPWH, hindi congressman, hindi senador. Ngayon, nakita rin ng taong bayan, nagsalita si Saldico. Sabi ni Saldico, Ano? totoo yan eh. May ganitong pagnanakaw na nangyari. Nagsalita si Senator Ping sa kanyang sariling privilege speech. Ang sabi niya, si Trigib Olay-Barian at si Adrian Bersamin na galing sa utos ni Okay, tanyo na. Alam mo, consistent eh, di ba? Ito si Congressman Mike Defensor eh. Kaya nga, nakakapagtaka lang eh. Alam mo, ako, ito lang ha. Para sa akin ha, mga kababayan, ikaw na ang humusga. Kung totoo ang sinasabing organisado ang korupsyon, handa ka bang manahimik hanggang ngayon? Kung may mga taong pinipilit patahimikin tulad ni Attorney Baligod, ngayon na dinimanda na ni sino ba ito? Si Secretary ng ano ba ito? Si DA Secretary, Department Agriculture Secretary Tio Laurel, dinimanda na yung ex-marine at si Attorney Baligod. Ngayon pinapatahimik na. Handa ka bang baliwalain yan? Dahil sa panahon ngayon, hindi sapat na nakikinig ka lang. Kailangan nag-iisip ka. At mas importante ay yung mahalaga. Labo, no? At hindi, totoo. Ang mas importante, nagsasalita ka. Kaya gusto ko marinig ka. Ha? Banateros, gusto ko kayo marinig. Comment mo sa baba ang iyong opinion. At kung may alam ka pang impormasyon, ilapag mo na dyan. Dito tayo nagbubuo ng katotohanan. Kung ayaw mong ma-miss ang mga ganitong klaseng content, isubscribe mo na yan. Pindutin mo na rin yung bell para anytime na may video si Banat Bay, updated ka sa bawat revelasyon. At kung tingin mo dapat itong malaman ng iba, ishare mo din. Dahil tandaan mo, ang katotohanan, hindi tinatago, pinapalaganap yan. Yun. Ako po si Banat Bay. Ha? Walang ligtas ang mga animal sa lipunan. Tayo ay magpapahayag lamang ng katotohanan. Maraming salamat po. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video.